Sige. Lang yan. Strong Igorot at work! Hindi ko makuha maghilamos at magsuklay. I don't even have time to brush my teeth. You are not Marcos Scammer! I miss you! I love you too! Hindi pa nasiset up. Ngayon pa. Maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Hold up to! Bye-bye! Bye-bye! Nagagat ako. Bubunutin ko lahat ng balahibo sa ilong niyan. Ipangunguya ko sa kanya. Ano yayabang mo? Wala! Walang ambag sa lipunan yan! Talo ko la sa ulo mo. Kalbo tong plaka ko. Tuling-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Sa lahat ng supporter ko, ngayon po ako po ay pupunta ngayong 31/1 sa most depressed municipality ng Pilipinas. Katulong ko po ang mga kasundaluhan na maghahatid ng wheelchair sa mga lumpo, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, libreng salamin sa mga bulag, libreng salamin sa mga bulag, libreng salamin sa mga bulag. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man, naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang the biggest ever sinungaling at criminal-minded di umano mga kahombre ko, ha? Sabi ni Atty. Guanzon yan, na si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Talagang ano na yan, criminal yan. And yes, I am welcoming you sa The Norman Mangusin Show! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Kumakalat ho ang balita na inilabas ng Korte Suprema kay Norman Gusgusin. And yes, ang sabi dito, Francis Leo Marcos guilty sa indirect contempt dahil sa paglapastangan sa proseso ng korte. Guilty! Ibig sabihin, may record. Ibig sabihin, kriminal. Guilty di ba? Guilty. Habaan mo Habaan mo, Wimgad. Guilty. Paglapastangan sa proseso ng korte. Hold up to. Huwag kayong gagalaw. Imagine ninyo mga kahombre ko, nilalapastangan niya nga ang Supreme Court. Kayo pa kaya na followers at naniniwala sa kanya? Malamang Supreme Court nilalapastangan, kayo pa kaya? Sino ba kayo? Hinatulang guilty ng Korte Suprema sa indirect contempt si Francis Leo Marcos at pinagmumulta ng 30,000 pesos dahil sa lantaran na kawalang galang sa autoridad ng korte matapos siya maghain ng petisyon. Stop muna tayo dito sa walang galang. Mga kahombre ko, may bago siyang video. Napakalapastangan talaga ng tao na ito. Dapat ang pangalan nito ay Mr. Lapastangan. Kasi imagine niyo mga kahombre ko, hanggang ngayon, nasa mentalidad pa rin siya ng mga bakoko. Kung saan, sinasabi niya na ang mga Sri Lankan daw ay... Pag nag-research yun, mare-research niya na isa kang mabahong uhuging vlogger na nagkaroon ng subscriber. Yun ang mare-research niya. Wala siyang mare-research sa'yo na makapangyarihang pamilya ka. Hindi ka taga rito, Sri Lankan kang... Di ba? Oh, nananakot ka na naman Huwag kang nananakot. Yan ang sinasabi ko sa iyo
Nananakot ka pa uhugin ka naman. Ngayon, Norman Gusgusin, alam naman ng lahat na hindi ka makakalabas ng bansang ito dahil ikaw ay out on bail sa kaso mong human trafficking. Seryoso yan. Ngayon, narinig-rinig ko mga kahombre ko, napakakapal ho ng mukha nito si Mr. Lapastangan, ano mga kahombre ko. Ang iniyayabang ho niya mga kahombre ko ay ang kanyang maganda raw at masugid daw na apelido. Pipitsugin? Hindi ka pipitsugin pamilya? Ba, Warna Kulaebak. Aba, wala akong narinig sa Pilipinong matibay na may apelidong Warna Kulaebak. Oo. Walang tibay. Antonio, matibay yan. O, nanay ko, Antonio, di ba? Mangusin, matibay din yan. O, di ba? Marcos, matibay din yan. Alejandro, matibay din yan. Carino, matibay din yan. Nagsama-sama na lahat sa dugo mo, di ba? Pero yung Warna Kulaebak, wala akong narinig na matibay na pamilya. Wala akong narinig na yung Warna Kulaebak matibay na pamilya sa Pilipinas. Oo. Wala akong nabalitaan, kahit hanapin natin yung mga root ng mga sinaunang nilalang. Dito sa ating bayang Pilipinas, wala akong narinig na Warna Kulaebak na matibay. O, wala. Hindi ka naman taga rito dayo ka lang dito di ba? Matibay na pamilya namin, mag-research ka muna. Pag nag-research yon, makikita niya na isa ka lang uhuging vlogger na nag-i-endorso ng peking abogado, peking law firm para makapambudol ng Pilipino. Mangusin, Antonio, ano pa ba? Kung ano-ano pa. Basta wag lang Marcos kasi hindi ka Marcos, ha? At tama ka naman, Norman Gusgusin. Mag-isa lang ang aking apelido, Kumikinang, ha? Kasi virgin pa yan, ha? Kasi tama naman, Banyaga ang aking apelido, ha? Wala naman tayong magagawa dyan, di ba? Kasi half ako, di ba? Oh, sa totoo lang, Norman Gusgusin, my life is a gift from God, tama? Ewan ko lang yung buhay mo, ha? Kasi parang yung buhay mo is a gift from Satanas yata, no? Kasi parang crazy yung buhay mo, no? Ang dami mong kaso, ang dami mong warrant, tinahabol ka lagi ng justice system. Ewan ko, nagtatago ka sa warrant mo, paalis-alis ka sa syudad mo, wala kang bahay, nakarental ka lang, sasakyan mo, mas karag-karag pa sa jeep. Bigyan ng diin. Bakit itong si Makagago? Alam mo yon, what a life, man. Walang pamilya, walang anak, walang asawa, wala lahat, di ba? Pamilyado yung tao. Ako lang ang walang pamilya, wala nagmamahal sa akin Oo, kaya nag-iisa na lang ako. Iniyayabang mo lang yan Galing mismo yan sa iyong kapatid. Na wag na lang nilang idamay yung mga sumunod sa amin kasi wala kumbaga wala silang kinalaman sa buhay mismo na pinaggagawa mismo ng tao kasi hindi nila naabutan yun Hindi nila nakakita, hindi nila nakasama yun Nadadamay na lang din sila because of what he did. Kahit man ako, sabi ko tahimik yung buhay ko, pero dahil sa alam ng tao na konektado ako sa kanya, damay ako. Kahit kapatid mo, kulang na lang sabihin sa'yo, huwag mong gamitin ang apelido namin. Bakit? Kasi nadadamay ang pamilya natin sa kabulastugan mo. Kalapastanganan mo. Ayan ang motibo. Makinig ka sa kapatid mo. Mas may utak pa nga ata yung jam sa'yo. Imagine ninyo, mga kahombre ko, ha? Umamin siya na siya pala ay mangusin. So, hindi na humaintindihan, mga kahombre ko. Ano ba talaga ang pagkatao ng tao? Takpakan! Ang putang inang yan! In short, yung iniyayabang mo na apelidong magiting na mangusin kung saan nagbanggit ka na naman ng syudad kung taga saan talaga yung mga mangusin na yan. So, in short, madadamay na naman sila sa kamalasan mo sa internet and inevitably, mako-call out na naman yan sa internet dahil sa'yo, dahil sa mga kahibangan na salita mo. Kawawa naman, di ba? Pero wala, ganun talaga, social media yan. Kaya dapat, huwag mo nang gagamitin niyang mangusin na yan at huwag mong iyayabang yan. Kasi ang kagitingan ng mga naunang mangusin or Antonio sa'yo, huwag lang ang Marcos ulitin ko. Kasi Marcos ka, allegedly. Allegedly. Hindi ikaw yun. Kaya huwag ka mag-alala sa apelido ko, Norman Gusgusin.
Kasi yung apelido ko, ako ang magdadala nun. And ako ang kauna-unahan na gagawa ng history through that surname. Yun nga yung maganda di ba? Kesa igagrab mo yung kagitingan ng mga ancestor mo at iyayabang mo ngayon. Ay ako, hindi ako ganon, man. Ako yung underdog. Ako, ilalaban ko yung apelido ko dito sa Pilipinas. Mga kahombre ko, naranasan ko maging OFW at naging sobrang hirap ng sitwasyon ko. Trabaho, walang katapusan trabaho, at syempre, sakripisyo. Alam niyo yun, yung hard-earned money nyo, wag nyo nang ibibigay pa sa mga pinagpapadalahan nyo ng pera. Kasi sa panahon ngayon, yung mga pinagpapadalahan yung ibang mga application or physical ng pera, napakalalaki ng transaction fees. Kaya dito ka na lang sa TapTap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. Papasikatin ko! Gagawin kong legendary. Tulad ni Makagago, what's up, man? Legendary MG. Yan ang mangyayari sa aking apelido, ganyang status. At ano ba ang kamangha-mangha sa pangalan at apelido mo? Ha? Isulat nga ho natin ang fake niya na pangalan, Francis Leo Marcos sa Google. Ayan ho! Ang makikita natin dito, Supreme Court finds Francis Leo Marcos over mockery. Guilty sa indirect contempt. Ayan ho mga nakikita ko. The other Marcos found guilty of indirect contempt. Francis Leo Marcos pinagmulta ng Supreme Court. May 19, 2020. Operatives of NBI Cybercrime Division served a warrant of arrest kay Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Yes, kahit ako mapapahiya ako. Nakakahiya sobra. Ayan talaga, nakakahiya. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. I-type mo yung apelido ko, yung pangalan ko sa Google. Wala lang. Normal lang na social media influencer. So in short, Norman Gusgusin, sino ang nakakahiyang pangalan? Ang apelido ko o ang apelido mo? Di ba? O kaya ang pangalan ko or pangalan mo. Huwag mong iyabang yung dating mga achievement ng apelido mo. Wala na yon. Okay? Wala na yon. Ikaw at ako ang usapan dito. Huwag ka mandamay ng kung sino-sino. Ayan kasi sinasabi ko sa'yo. Alam mo, Norman Gusgusin, iba namang apelido ang sinasabi ko sa'yo. At yon ang wawasak sa'yo rin. Oo. Huwag kang magpakunwa-kunwari dyan na hindi mo alam kung anong apelido yung sinasabi ko. Takot ka lang Dati-rati ang sabi mo. Ang tagal naman, gusto mo pagsasabi pa yung pamilya ni Ogag Tas biglang ngayon, ganito na sinabi mo? Grabe mo kasi pinahiya mga Lopez. Naku, anong pinahiya mga Lopez Wala naman ako sinabi sa kanila. Sila lang ang nagpalala sa sarili nila. Norman, mag-ingat ka sa mga salita mo kasi hindi ka talaga uurungan ng pamilya ko. Lagot ka! Exciting to! Hindi pa ba nakakarating yung bigat ni MG sa'yo, ha? Nakarating na yata or nagkukunwa-kunwari ka lang na hindi mo alam at hindi mo ramdam ang bigat ni MG, ha? Una! Sa Vice Mayor ng Parañaque na si VM Bernabe. Binanggit mo ang pangalan niya at ipinagyabang mo siya. Shoutout na rin kay Vice Benjo Bernabe. Vice. Yung Jaguar, yung ginagamit kong Jaguar, yun ay galing kay Vice Mayor Benjo Bernabe.
2015, pagkasama kami bago magpasko. 2016, yan. Isinama ko mismo yan, si Vice Mayor Benjo, kay ngayon ay Presidenteng Bongbong Marcos. Talagang ihinarap ko siya, pinagkamay ko silang dalawa. O Vice, thank you. Taga Paranaque na rin ako ngayon. Pagkatapos noon, mga kahombre ko, nung iniyabang niya si VM, pinakatok ko ang mga kahombre ko dyan. Mga kahombre ko, tanungan natin kung totoo nga kilala ng Vice Mayor ng Paranaque itong tokmol na ito. Wala pang 24 hours, sinagot agad ho ni Vice Mayor at sinasabi niya na hindi kanya kilala. Tapos ito malupit. Sa araw na yon, itinanggi niya rin ho at wala daw siyang sinasabing ganon. Boss, ano masasabi mo sa statement ni Vice? Tama naman. Pero hindi niya kinuwento lahat. Tama, hindi ko na yung kukontrahin. Claim niya yun eh. Tama, meron din ako resibo. Hanggang ngayon, nasa akin din naman yung resibo na binayaran ko yung Jaguar niya ng 400,000. Tama naman. Wala naman ako sinabing binigay niya. Wala naman ako sinabing binigay niya. Yung Jaguar mo, buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin. Wala naman ako sinabing binigay niya. Buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin. Sabi ko, nasa akin yung kanyang Jaguar. Napakasinungaling. Nakakasukang ugali mo. Nakakahiya. Pangalawa, mga kahombre ko, yung sa LTO, kay Bossing Asek Marcus Lacanilaw. Ano bang nangyari dyan? Hindi ba si MG, si FG at yung iba't ibang mga small vloggers ang gumalaw dyan? Nananawagan po ako sa mga kahombre ko na nagtatrabaho sa LTO. Atin po itong i-report. At baka dito na magsimula ang kalbaryo ni Norman Gusgusin. Maibalik ulit siya sa mga news. Kasi pinagme-mention, pinagtatag natin ang LTO. Gumana, mga kahombre ko. Ngayon, na-interview ko pa si Boss Chip Asek Lacanilaw. Ayun, Pangatlo, mga kahombre ko, makikita ho natin dito na biglang lumabas ng Tanderos si Attorney Rowena Guanzon. Hindi ka pa ba nakakaisip bakit ganon si MG? Sinasabi mo, ikaw ang maraming kilalang politiko. Ako nga walang sinasabi pero nakakalapit ako sa mga may katungkulan sa gobyerno. Ano kayang ibig sabihin no, Norman Gusgusin? Hindi kaya mapapatunayan mo na ngayon na may bigat pala ang sinasabi mo na uhuging vlogger? Hindi para sa mga uhuging vlogger. Yung ating pagbate, katulad nung anong pangalan nung makagago, ay uhugin ho yun. Ikaw yung uhuging vlogger? Ni wala ka nga mailabas na tao man lang na against sa akin. Ni hindi ka nga makapag-interview ng lehitimong tao na hindi mo tinatarantado o hindi mo pinapascript yung interview tulad ng ginawa mo kay Joshua. Magandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si Joshua Friel Abisilia. Ako po yung inoperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat na sinulat nila about po kay Sir MG. Pagka daw po tapos namin, ibibigay daw po yung 50,000. Nung natapos na po kami, ang binigay lang po sa akin is 2,000. Dinamay mo pa sa kagunggungan mo. So dyan pa lang, makikita na napakahina mo. Ni wala kang ang ebidensya kahit isa man lang na mailabas. Kung yung mga sinasabi mo nga ba ay totoo or hindi, di ba? Puro ka hearsay. Konting-konti na lang, parang yung bunganga mo na ang nagiging puwet mo. No? Nakakasuka. Yung sinasabi mo, nakakilala at kaibigan mong governor sa Nueva Vizcaya, Ay, shout out doon sa kaibigan ko, yung gobernador ng Nueva Vizcaya, si Governor Jing Gambito. Mabuhay ka, partner. ay hindi ka rin pala kaibigan. Nakakahiyangang talaga, oo.
Nang lumabas ang balita na nahatulang guilty ng Korte Suprema si Gusgusin for indirect contempt, nagawa nitong mag-live at magsalita sa issue na to. Ito ho ang sinabi niya sa simula ng kanyang live. Makikita niyo po sa mga pahayag ko, sa lahat ng pahayagan, na ang pinaka-main reason po ng aking pag-atras ay yung malaman ko mismo sa bibig ng COMELEC na kailangan uling gumastos ng COMELEC ng daan-daang milyong piso para i-include yung aking pangalan sa balota. So, gusto ko po sanang ulitin sa inyo. Ito ho yung sumunod na sinabi niya sa kanyang live. Ginran po ng Korte Suprema yung aking pagtakbo bilang senador. Ngunit nung nabalitaan ko po mula mismo sa bunganga ng COMELEC na kailangan nilang gumastos ng daan-daang milyon uli para maisama yung aking pangalan, ako po ay nakaramdam. I feel an overwhelming sense of responsibility. Kung gusto kong makatulong, bakit politiko pa, pwedeng hindi? Ito gagastos ng pera ng pera ng bayan. Ito ho yung pangatlo na sinabi niya sa kanyang live. Uulitin ko po, yung pong naging dahilan ng aking pag-atras bilang senador ay nung mabalitaan ko po talaga na sa mismong bibig ng COMELEC na kailangan uling gumastos ng daang milyon para lang maisama yung aking pangalan. Opo. Ito ho yung pang-apat na sinabi niya sa kanyang live. Kung ako po ay halos magpakamatay ng pandemic para matulungan ko ang ating kababayan, ginastos ko po ang sarili kong pera para makatulong sa ating mga kababayan, bakit ko naman hahayaan na yung pera ng taong bayan ay gagastusin para lamang maisali ang aking pangalan sa isang halalan? Opo, hindi naman po ako para, kung ako po ay hindi marunong mag-isip, ay di bahala kayo dyan. Kahit ubusin nyo pera ng kaban ng bayan, wala akong pakialam, basta isali nyo yung pangalan ko sa balota. Dapat ganun, di po ba? Pero hindi po ganun ang prinsipyo ko. Ang sabi ko, wag na lang isama yung pangalan ko kung ang gagastusin naman ay pera ng taong bayan. Ito naman no, ang sinabi niya sa katapusan ng kanyang live. Narinig ko po mismo sa bibig ng COMELEC, ng Commission on Election, na the government will spend another 132 million para isama yung aking pangalan. Kaya po, kung makikita niyo po rito, noong pong January 23, ako po ay umatras sa pagkasenador. May sapak ka na ba? Ha? Ano nangyari sa utak mo? Ha? Sobrang tindi ng ihi ni Satanas sa dugo mo, no? Nalusaw utak mo. Ang pumalit ay utak. Talagang ano na yan, criminal yan. Yan ang pumalit sa'yo. Naging utak kriminal ka tuloy dahil kay Satanas. Kayo ang mga tunay na demonyo! Feeling ko nga mga kahombre ko kahit ata natutulog ito. Putya, yan pa rin yung argumento niya. Ngayon lang ako nakakita ng influencer na isang buwan ng topic yung argumento niya na kabalbalan. Na hanggang ngayon wala siyang mailabas na lehitimong mga patunay sa mga pinagsasasabi niyang kabalbalan. Nagtataka ho talaga ako mga kahombre ko. Paano to nagagawa ng tao na ito? Hindi kaya tama si Atty. Rowena Guanzon na... Ang bihira naman. Baka may diferensya na. May something na ito Baka nga ganun, Hindi naman ako doktor, no? Hindi ko alam, hindi kita kayang i-diagnose. Pero, ano mo yun? Malay mo, baka, di ba? Allegedly. Allegedly. Yan ho ay walang kinalaman dito sa kay Makagago at yung Susan Yance. Wala ho yung kinalaman dun sa issue na ng pagkakanlong at pag-iendorso ni Makagago o ni Jason Warnaculaeva ng peking abogado at peking lawyer para manloko ng mga OFW. Wala ho yung kinalaman. Wala rin ho yung kinalaman sapagkat ito ho ay nag-ugat pa noong February 2025. Noong pa ho ito nag-ugat, itong pagpapail ko sa Korte Suprema ng aking apela. Nag-ugat ho ito nung, 2024 pa, November. Tapos,
ginrant po ng Korte Suprema yung aking apila. Ako po ay pinayagan ng Korte Suprema na maging tumakbo bilang senador noong 23 of January 2025. So malayo ho, wala hong kinalaman dito yung kiniklaim nila Makagago. Wala hong kinalaman yan. Wala rin hong kinalaman itong desisyon ng Korte Suprema sa pagkakanlong nung uhuging vlogger na si Makagago, sa pagkakanlong at pagtatago at pag-i-endorso niya ng peking abogado, peking law firm at maraming existing na warrant of arrest. Eh yun naman pala, wala naman palang kinalaman ang kasong kinahaharap mo na ito kay MG, tama? Kasi nung February pa to, sabi mo, di ba? So, ano rin kinalaman ko pala ngayon kay Fuji News? Ano kinalaman ko? Sa'yo na mismong bunganga lumabas yan. So, anong kinalaman ko kay Fuji News? Counterclaim ako ngayon sa'yo ng malala? Oo! Yayariin talaga kita. Counterclaim ako sa'yo ng napakalaking halaga kasi iniistorbo mo ko dahil sa mga stupido mong hearsay na ikinaso. Patay ka sa akin ngayon, boy! Perjury ka ngayon, sinungaling ka kasi. At kung expected mo pa noon pa man itong kaso mo na ito, for sure, nilabas mo na yan. Ikaw pa ba naman, di ba? Wala namang ibang laman yung utak mo, kundi paulit-ulit lang. Eh di syempre, iyayabang mo na rin yan. Lahat naman ng iyayabang mo, ilalabas at ilalabas mo rin lang. Tandaan nyo, mga kahombre ko, 5 taon na raw po na tinitira ni Fuji News ito si Norman Mangusin. Sir, ilang taong ka na po bang tinitira ni Fuji News? Yung Fuji News group na yan, actually wala naman yan. Nagsimula lang yan ngayon. Nung panahon niya, sabay-sabay sila eh. 2020, binanatan ako ni Makagago. 2020. So si Makagago, tinira ako niyan 6 years ago na. Yung Fuji News group, wala naman, bago lang. Binanatan kasi ko ni Makagago nung paglaya ko. 2023. Doon lang nagkaroon uli ng post yung Fuji News nung after kong lumaya. Actually, tumigil nga yan eh. Hindi naman yan nagpa-vlog eh. Pero yung according dito sa nakuha naming information, si Makagago ang nag-unite sa lahat na yan, Fuji News group na yan. So si Makagago ang leader nila. Ngayon, ang tawag dyan, cyber criminals ng MGFG group. Yan. Yan si Fuji News, 3 tao yan. Isa na dyan yung yaman. Na pag nakita ko, alam mo na, igungudgud ko yung mukha. Malapit na. Tapos, kasama na dyan si Mighty Buraot. At saka yung babae yon, nagngangalan, ang pangalan ng babae nun, letter P. Yan, ang umpisa ng pangalan ng babae na yun. Mahagip ko rin yun. Ano ka ba naman? Yung kasi nagdemanda, Benok, malapit ko na itong pangalan, nagdemanda kasi yun. Nung nalaman ni Judge yung totoo, hindi sila nagpakita sa No appearance na. No appearance na, hindi na nagpakita sa korte kasi sasabit na sila eh. Pera-pera, habol itong mga hindorotot na yan. Pera-pera. Akala naman nila ako'y maiinis nila. Ay di lalo lang ako mangiinis. Paano hindi nyo kaya yung mga bata ko? Yung mga bata ko nakaposisyon sa gobyerno ngayon. Kayo hindi, mga gunggong. 5 years ago, Norman Mangusin, tagahanga mo pa ako noon. Mas maganda na sabihin natin na budol niya ako. Sabihin na natin na impluwensyahan niya ako. Sabihin natin na paniwala niya ako. Pero ang pinakamahalaga dito, mga kahombre ko, ay na-impluwensyahan niya ako sa magandang bagay. At least, kahit na sabihin natin na gumaya lang ako sa kanya, ginaya ko lang yung challenge na, inaccept ko lang yung challenge na, but at the end of the day, tumulong din ako. Tagahanga mo pa ako niyan. So, paano mo nasabi na ako ay parte ng isang dummy account na ito? Diba? Wala ka talagang patunay at malinaw na ebidensya. Yayariin talaga kita! Well, buti sana kung ako lang. Yayariin ka naming lahat. Actually, nag-uusap-usap kami, Norman. Kasi talagang magka-counterclaim kami sa'yo ng napakabibigat na halaga. Lahat kami magfa-file sa'yo ng perjury. Lahat kami. Magdasal ka na. Sa tingin ko, magstay ka na lang sa Isabela forever. Kasi wala na to, man.
eto na talaga yung ending mo. Hindi ka man makukulong ngayong January, pero makukulong ka talaga. Sobrang dami mong kakaharapin, man. Kahit yung mga natitira mong mga last na mga naniniwala sa'yo, talagang bibitawan ka na. Dahil talagang uubusin ka talaga namin. Sure yun. Diba? Sa'yo tuloy nangyari yung sinabi mo sa akin. Oh, ito pang almusal ko sa'yo para sa'yo. Ogag. Hindi mo ko kaya. Sinimulan mo ko, wawakasan kita. As in, wawakasan kita. Maghihirap ka. Uubusin ko lahat kung ano meron ka. Sisiguraduhin ko, mauubos lahat ng meron ka, hindi ka pa makakalaya. Pauulan ang kita. Umuulan na. Ngayon, pag nagsimula na tayo mag-hearing, kada mag-hearing tayo, may panibago kong kasong ipapahil sa'yo para hindi matapos. Mahabaan tayo ngayon ng busy. Eventually, makukulong ka. Di ba? Ganun yun. Sa'yo lahat nangyari. Oo! At ayon kay Gusgusin, Ay, sino may sabing naghihirap ako? Sino may sabing naghihirap ako? Ngayon 31 at saka 1, mamimigay ako ng mahigit 40 million sa isang depressed municipality sa Pilipinas. Hintayin mo. ano pinagsasasabi mong 40 million, ha? Yung pangako mo nga sa mga estudyante. Ngayong January makinig lahat ng mga estudyante. Okay? Pupunta kami sa mga universidad. At bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Okay? Bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Okay? Bawat isang estudyante na mapipili namin, tatanggap ng 100,000. Hintayin nyo yan. Yan na yung inaayos ng team natin. Nakikipag-coordinate na yung team namin sa bawat university. So, sisimulan yan by the last week of January. Sabi mo, katapusan ng January, tas may iba ka na naman plano sa January? Sinungaling ka talaga? Oo! Unahin mo muna yung pinangakuan mong mga estudyante, kuno, na mga nagpa-follow sa'yo, kuno. Sinungaling ka kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi mo at pinapangako mo. False hope. Paulit-ulit na isinaad ni Gusgusin. Abangan mo kayong mga troll ni Ogag. Ito yung mga tao ni Makagago. Ayan Gawa ka uli bagong channel. Ang dami mong pan-troll, di ba? Katulad dito mga troll mo, parehas kayong Aba, ay kamakailan lang ho. Sa mga post ni Makagago Wazapmen sa FB, ay nilusob ako ng mga troll at fake accounts. At dito ho, mga kahombre ko, atin nung matutunghayan na siya talaga ito. Halata. Tingnan natin, mga kahombre ko, ha. Tingnan nyo tong post ko na to. Ganon. So, ano ba talaga ang pangalan mo? So, sa kanya to, di ba? Tungkol doon, mga kahombre ko, sa breaking news. Puro angry react ko, 2,000. Mga pangalan, Habib Ozanin Asistani, Dominador Eugenio, Carlo Aguilar, Merin Sadat Sulik, Diego, Brenda Hubs, tas may Arabo pa, grabe, umabot na ho tayo sa ibang bansa, mga kahombre ko. Ito pang next. Ito naman, breaking news, news update na aking pinost. Ganon din ho, mga kahombre ko. Same din po na mga trolls ang nag-angry react. Ito pa, yung tungkol sa OFW, mga kahombre ko, yung kaisa-isahang hawak niya kuno na nagsumbong sa kanya tungkol do sa fake lawyer. Ayun, inilaglag din ho siya, mga kahombre ko. Ayun din, inangry niya rin. Pero, talagang binomba niya dito sa picture namin ni Attorney Guanzon, mga kahombre ko. Napakarami ho na angry reacts. At puro lang ho, taga-ibang bansa. Check nyo pa. At hindi lang dyan, mga kahombre ko. Kahit to dito sa profile ng aking misis, isipin nyo kung gaano kalungkot si Norman Gusgusin. To the point na kahit yung aming album ng wedding sa misis ko, pina-angry react niya po.
Nakakahiya naman ang galawan mo, Norman Gusgusin. Wala ka kasing naging kasal na totoo. Oo! Kaya inggit na inggit ka eh, no? Fake kasi yung kasal mo. At ito! Tuwing meron kaming mga album na kasama ko ang aking pamilya at ang misis ko, puro angry react po. Pagkasama ang pamilya ko, angry react ulit. Wow! Tapos, mga kahombre ko, ito yung pinakapangit, no, para sa akin. Pati yung picture ho namin ng aking bunso, pina-angry react niya rin. In short, hinanap niya ho sa album ng misis ko at pina-angry react niya. Napakadumi ng laro mo, Norman Gusgusin. Tunay ka ngang criminal-minded. Legit. Talagang ano na yan? Criminal yan. Huwag ka man dadamay ng ibang tao. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Mamaya niyan, bumalik yan sa yung boomerang at talagang madagukan ka sa ulo. Mag-ingat ka sa mga ganyan mong galaw. Yang mga taong gumagalaw ng ganyan, kapag pinatulan yan, ngangal-ngal yan. Si Norman Gusgusin ay makikitang suot ang kanyang dekalibreng brief, kanyang dekalibreng damit, mga kahombre ko. I-zoom mo, mimgad, hindi kasi mahahalata. I-zoom mo pang, wag sa ilong. I-zoom mo pa baba. Oy, may mancha. Napaka-samlang mo naman, kumbaga sa amin, sa San Pablo. Alam mo naman kami mga San Pableño. Ayaw namin sa mga samlang. Makikita ho natin na ang kanyang fraud Perry ay nagmistula na ho na parang yung elastiko ng brief na gamit na. Wasalak na, mga kahombre ko. Kadiri talagang tao na ito. Ew! Yak! Akala ko ba trilyonaryo ka? Wala hong Fred Perry na nagkakaganyan, mga kahombre ko. So yan, atin na huma-approve na ito ay Fraud Perry. Allegedly. Lalagyan nyo ng allegedly. Madadali kayo dyan pag walang allegedly. Oo. Kung maalala nyo, mga kahombre ko, napanood nyo sa Facebook ng aking misis, inilive niya po ako sa aking farm. Yung farm na yun, mga kahombre ko, niregalo ko yun sa misis ko. Kasi wala naman akong pakialam dyan. Marami naman tayong farm sa San Pablo, okay? Pero ito, niregalo ko sa misis ko. Gusto niya yan eh. So, I did it! Itutur ko nga ho pala kayo kasi Norman Mangusin, syempre, na-offend ba naman ako? Sabi mo, wala akong wala akong speedboat. Yeah. Wala talaga akong speedboat. Pero, ipapakita ko sa'yo lahat. Oo. Halika. Lahat ng makikita mo dito, lahat ng abot ng mata mo at kayabangan ko, sa akin lahat yan. Oo, halika. Sumama ka sa ano? Lahat yan, sa akin yan. Oo. Wait. Meron ka ba niyan, Norman Mangusin? Wala ka niyan? Oo. Allegedly. Kita mo, lahat ng nakikita mong kainggitan, gamit ang mga mata mo. Akin lahat yan, Norman Mangusin. Anong speedboat? Mas mahal pa ang puno ng kalamansi ko sa speedboat mo. Oo. Sa kakanihin ko yung speedboat mo. Ha? At hindi gumagana speedboat dito. Sa ilog ko, akin lahat yan. Yung ilog dito, sa akin lahat yung ilog dito. Trust me. Anong public property? Sa akin lahat yung ilog. Anong speedboat lang naman pala kaya mo eh. Mahina ka. Nagyayabang ka na nga lang, hindi po sa'yo. Malayo pa yan. Hanggang doon pa yan sa Hanggang dulo. doon pa yan sa bundok, sa dulo. Yan. Akin lahat yon. Oo, lahat yan. Hanggang doon. Nakita mo, yung dulo nun? Ha? Hindi pa doon abot. Yung kalahati pa ng bundok, akin din lahat yon. Gets mo? Lahat sa akin yan. Lahat yan akin. Oo. Galingan mo pa. Anan mo ko? Mas mayabang ako sa'yo. Dali natin sila sa palaisdaan. You need to be happy in life. Huwag kang inggit. Kaso nalulungkot ako. Namatay na ang aking mga talong. Ayan pa Sayang. naman ang aking pinupuntahan sa Wala. aking farm. Namatay oh. Namatay na ang aking mga talong. Hindi, Ayan, meron ang pang ganda no. natira. Isa. Saan? Ayan, ang isa. Yan, oh. Ito? Buhay yan?
Ay, may mga sili na. Ayan o. Yan, may sili Malilit naman na sili. Pakita natin, iyabang mo lahat. Pati yung sili, mas mahal yan sa speedboat mo. Oh, Ayan, may sili na. Pero, sirata rin yata. Ay, hindi. hindi pa rin ganun ka. Okay. Ayan. Oo. Marami rin ho ako ditong Ayun yung okra. Okra yun, di ba? okra, oo. Medyo natunaw. Marami rin ako ditong mga kangkong. Diyan yung ilog, oh. At saka ano, gabi. Kangkong, gabi. Ano pa ba? Talbos ng kamote kasi mahilig ako sa Ano? talbos. Ano yung kakao? Avocado. Ano dito? Langka. Oo. Dito, Norman, walang magpapalaya sa akin. Hindi ako tulad mo dito. Ito, aking lahat to. Lahat na nakikita mo, akin. Ayun yung mga gabi, Ito, oh. akin lahat yun. Andun yung ano, ang tag doon, fish pond. Diyan, fish pond. Lahat ho nang naaabot ng kayabangan ko, akin yan. Ayan, tingnan mo yung nakasulat. Ayan ha, iyo to nararapat. natin ito na yan. Oh. Diba? Sa akin lahat yan. Oo. Gets mo? Sa akin lahat yan. Pati yung bundok, pati yung public property na ilog, akin din yan. Pati yung kalsada. Kada, akin lahat yan. Pati bahay ng kapitbahay sa atin. Sa akin yan. Sige, ito turn. Speedboat is speedboat. Paduguin ko nguso mo, sampal-sampalin kita dyan eh. Sabi ko naman sa'yo, Norman Mangusi, internet, durog ka. Kasuhan, durog ka. Yabangan, Norman Mangusi, come on, man. Hindi mo talaga ako kilala. Hindi ka kasi nag-research. Kaso lang, ang yabang ko, totoo. At lalong-lalo na, hindi ka mananalo sa akin sa pera. Malabo, come on. MG's Farm. MG's Farm. Oh, hindi sa'yo yan. MG's Farm. Oh, matagal na rin yan. Baka isipin bago ha. Oh, halatang matagal na yan. Tingnan nga natin kung may Oh. basura. Oh, ayun na, may basura isa. Matagal na yan ha. Baka isipin nyo bago yan. MG's Farm, luma na. Diba? Halika. Ayan, nakikita mo ito. Ayan, nakikita mo ba, Norman Mangusi? Lahat ng ilog na yan. Pati yung bato. Sa akin lahat yan. Oo. Well, Pati yung paro-paro. oo. Kaya isipin mo, yayabangan mo ko na speedboat. Magagamit ko ba yung speedboat dito? Tama na yung yaban. Joke lang ha. Hindi sa yung ilog. Gagin. Public property yan. Pero kasama na yan sa property ko. Well, itong property na to, binili ko ito for my wife. Oh my gosh. Oh, yes. I'm so kilig. Yes. Kasi mga kahombre ko, bibili dapat Kwento ako. may history. Yung history ng MG's Farm, bibili dapat ako ng Ford Pick up. Raptor. Yung mahal na sasakyan na pick up, luma na kasi yung pick up ko na pang farm, yung favorite ko na pick up. Bibili dapat ako ng cash. Kaso, iniiyak ng misis ko ito. So naisip ko, Raptor or farm, so binili ko na lang to. Dati hindi po yan ganyan. Medyo naghirap na rin kami bago namin Ano siya? dyan. Talahib. Yung ano talaga siya. Ay, ayan pala, pakita ko sa inyo. Ang dami kong biniling puno dito, mga kahombre ko. Sobrang dami, siguro 200. Ito yung isa. Pakita ko sa inyo. Ano yan? Rambutan. Marami. Tingin. Rambutan. Diba? Nasa, Ayan pa yung mga iba. Mga baby pa. napakarami ko po Ayan, oh. ditong buko, mga kahombre ko. In fact, magpapababa akong buko. And all. Ayan yung fish pond. Ayan, oh, ayan. May fish pond din kami pero hindi pa siya buo ng ayos na, but it will happen soon. Nakapag-harvest naman ngayon ng heart ng saging. Kita mo yan, Norman. Kita mo, mas may halaga pa to sa speedboat mo. Ito, Bigyan mo siya heart. wala ka kasi nito. Ayan, may lemon pa ka, no? Tingnan mo, halika. Ito naman nakakatuwa sa farm na ito. Isang balding kalamansiho halos. No? Pakita mo, babe. Kita naman eh. Hindi kita. Nihingal ako. Di ba? Isang balde po. So, yan. Iuuwi ko ho lahat yan. Kasi kami, yan ang trip ng aking misis. Ibinigay ko na lang yan sa kanya. So sweet. Ito yung... Ito yung mga, bahay. teka lang. Oh, Ang lalaki oh. See? yan yung lemon. Actually, from yabang, parang naging totoo na to. Hindi, doon muna tayo sa kitchen sa likod.
Dito muna tayo taas. Dito Sa baba? Baba muna. Baba mo na. Dito si Mingad. Dito ko siya ipoposition. Tuwing weekend, you will see soon, tuwing weekend na medyo maiiba yung background ko. Kasi nandito na ako tuwing weekend once na natapos na yung tiles and all. So, dito yung editing part ni Mingad. Dito ko siya ilalagay. Kita niya? Lahat ng nakikita mo sa akin, lahat yan! Oo! Ayan, tinan mo. Ang ganda, di ba? See, sobrang ganda ng view. Anyway, ito yun. Dito siya. It's a very small place lang. Pero at least makapag-edit. Di ba? Solid. May balcony siya here. Di ba? Allegedly, sabi niya. So, ayan yung view. Ayan. Hello! So, pagising niya, yan yung bumulat sa kanya. Diba? Ayan. See, it's so nice. Marami pa kami So ilalagay giving. dyan busy sa sa syudad, alam niyo naman. Pero hindi lang mo ito ang property namin, ng misis ko ha. Ayaw ko na lang magsalita. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano. Eto, bigas. Bigay namin sa tao namin. Siyempre, naasikaso kami, may bigas siya. Alam niyo mga kahombre ko, seryoso. Hindi mo na kailangan ng kung ano-anong yabang. Speedboat sa'yo. Yung restaurant na kinainan mo sa'yo. It doesn't matter. Ang mahalaga, masaya ka kasama ang pamilya mo. At maraming At nagmamahal sa'yo. maraming May nagmamahal sa'yo. naniniwala at nagmamahal sa'yo. Asawa, anak. Seryoso, anong gagawin mo sa speedboat mo? Eh kung dalawa lang kayo, ikaw at si Casper, mukha kayong tanga. Di ba? Ito, isipin nyo, ginawa ko. This is actually not for me, this is for my wife. May konting maliit na pool para sa mga anak ko. Ako, actually, iniisip ko mag-video, mag-content. Kasi yun naman ang hobby ko, yun ang ginagawa ko eh. Oh, that's it. Yun na. Sinakto ko. Oh, eventually, pag medyo nanawa na kami, paparent namin to. Para Airbnb. Tapos papagawa diba? ulit kami sa Tagaytay na Pagawa farm. kami ng iba. Oo, kasi sa totoo lang guys, sa totoo lang mga kahombre ko, akala ng mga tao trip-trip lang ang lahat, no? Siyempre, magaling tayo magbiro and all. Hard work pays off. Norman Gusgusin, yung farm na yan, tunay na akin yan. Akin talaga yan na binigay ko sa misis ko. Just for fun. Imagine mo yun, Norman Gusgusin. I just gave it dahil gusto niya yun. Iniyakan niya yun. Sabi, sige, bilang kita. Sa'yo na yan. Yun lang. Diferensya ng tunay na may pera sa wala. Makikita natin dito na i-fineflex niya ang kanyang farm daw. Di umano. I-play nga natin. Magandang umaga po sa lahat. Good morning at ako'y nagpapahinga. Pause! Zoom! Bang! Lucas Goat Farm. Hindi sa'yo yan. Iniyayabang mong farm, hindi sa'yo. At ako'y nandito sa aking farm. Oo, ayan o. Oo. Kahit papano ako na may kabuhayan sa buhay. Yan. Ito po ay aking lupain at pagmamay-ari ko. Ito yung mga hito. Yan. Lalaki, no? Tingnan natin, ha. Oh, ayan, oh. Katauhan mo, hindi sa'yo. Mga perang niyayabang mo noon, hindi sa'yo. Lahat, hindi sa'yo. Kawawa. Ating mapapansin na wala na hong ginawa ang ating bida kundi gayahin ang mga salita ko. Ginaya niya rin ang salita ko sa aking live. So, kung makikita nyo yan, ay 360. Literal na yung matanaw mo, Lahat akin. ng makikita mo dito, lahat ng abot ng mata mo at kayabangan ko, sa akin lahat yan. Oo, halika. At ngayon, ginagaya niya na rin yung salita kong ulitin nga natin. Ulitin natin. Ulitin nga natin. Manggagaya ho yan! Mag-ingat kayo! Kasi syempre, pang grade 2 ang utak. Kanino nga ba manggagaya? Sa uhuging vlogger. Pero ang tunay ho diyan, siya ho
ang tunay na uhuging vlogger. At ito pa ang pinakamasaklap, Norman Gusgusin, no? Isang batang tulad ko, winalwal ka, dinurog ka, talagang literal na tinubig ka sa social media. 50 anyos ka na, durog na durog talaga, mga kahombre ko, no? Masakit yun, Norman Gusgusin. Malamang ang tingin mo sa akin, uhugin, malayo masyadong agwat ng mga edad natin. Alam mo yon, okay lang yon. Bilang Pilipino, sige na lang. Okay, sige. Goods na yon. Respeto ko na sa matanda. Kaso, disrespected ka ngayon sa social media, buong buhay mo. Oo! Hindi ka na makakabalik. Sa tuwing babalik ka, nandito ako haharang sa'yo para wala ka nang mainggan yung mga OFW. Ang sakit, di ba? Yayariin talaga kita. Iniintay ko lang actually yung mga resolution ng pinagpa-file mo sa akin. Dahil pagkatapos kung makita ang resolution nun, talagang perjury ka sa akin. Oo, talagang counterclaim ka sa akin. Lahat ng ginastos ko sa mga abogado ko at lahat ng ginastos ng mga tao ko, ng mga abogado ko papunta sa Isabela, di ba, sa Parañaque, ibabalik mo lahat yon. At tutubuan ko yon ng ilang milyon dahil may mga errands ako na hindi ko nagawa para lang tugunin ang walang kwenta mong mga reklamo. Patay ka ngayon. Meron akong mga patunay dyan. At bilang Pilipino na sinasabi mo, di ba? At ako ay hindi ako Pilipino, sabi mo, di ba? Wawakasan na kitang Sri Lankan ka. Hindi ka naman Pilipino eh. Yung mga Indiano ka o Sri Lankan na ano. Abay, bakit mukhang mas Pilipino pa ako sa'yo? Ha? Ang tanong, nagbabayad ka ba ng tamang buwis? O nagbabayad ka ba ng buwis? Kasi ako, oo. Bilang isang Pilipino, ako ay proud na nagbabayad ako ng buwis sa BIR at talagang updated ang aking ITR. Ikaw ba? May maipapakita ka bang ganyan? Kasi kung walang problema, ikakatok namin yan sa BIR. Abay, dapat habulin ka ng BIR. May income ka pala galing sa views mo at donation, hindi ka hinahabol ng BIR. Nag-file ka ba ng income tax return mo last year? Oy! Baka hindi ka nagpa-file ng income tax return, pwede kang i-complain ng kahit sinong taxpayer na hindi yan nag-file ng income tax return, habulin ka ng BIR. Ang talino talaga ni Attorney Rowena Guanzon. Hindi ko naabot yan eh. Pero salamat, Attorney, binigyan niyo akong idea. Magpakita ka ng ITR mo kasi sabi mo, Magbabayad ko ng 5,000 o mag-anak ako ng 5,000, bibigyan ko ng tigil-tigil 1 bilyon lahat. Hindi ka pa rin mauubusan. Pati ka ako ang buwan mo. Ako, sumikat ako dahil bilyon-bilyon ang inubos ko para sagipin yung Pilipino, lalo na nung COVID. Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. Pero pag sila ho sinunog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, abo na. Yung pera ko hindi pa ho naaabo. tingnan nga natin kung may ITR ka, ha? O para ho, sa Bureau of Internal Revenue, baka naman ho ako'y matutulungan ninyo na ma-check kung ang tao na ito talagang nagbabayad nga ng tama ng buwis. Kasi ho, kung hindi, magpapailo ako at ang aking mga pamilya ng kaso sa tao na ito. Bakit hindi siya nagbabayad ng buwis? Diba? Ayon yan kay Atty. Guanzon, which is tama naman. May point yon and yun ang gagawin ko. Kasi kahit sino, pwede naman palang magreklamo. Diba? Yan ang gagawin natin, mga kahombre ko, ha? So, mga kahombre ko, pagka ho nalaman ko na hindi ito nagbabayad ng tamang buwis, tulungan nyo ako kahit 50 lang sa inyo ang mag-file din ng kaso sa tao na ito dahil hindi siya nagbabayad ng buwis. Okay ka ba dyan? Alam ko, sasamahan mo ko dyan. Ikaw pa ba? Malupit tayo! Iisa lang ang mga kahombre ko. Malalakas at very united. Kaya, magdasal-dasal ka na. Kasi sisilipin ko ngayon
yung BIR mo. At sa pansitan na kinainan ni Gusgusin, nagawa nitong sabihin na nasa Tugigaraw daw ito. Oh, nandito ako sa Tugigaraw. Wow. Dito sa pansitan ng kaibigan ko. Victor Soriano, alam idol, di na yan sa Tugigaraw, part na po yan ng Peña Blanca. Nagpansit kami dyan last week. Ah, nagpansit kayo dito last week. Diba? Nakakasukang ugali yan at dito nagulat ho si Norman Gusgusin at wala na siyang nagawa kundi aminin na lang. Ayon kay Gusgusin, Kahit interviewin mo pa si Donald Trump o si Vladimir Putin, hindi mo mailalayo sa issue. Ang issue ngayon na ikinukubli mo ang isang poganteng kriminal. inggit ka lang eh! Kasi matataas na tao na i-interview ko at marami pang susunod. Abangan mo, yari ka! Nag-interview ka pa ng dating commissioner. Alam ba ng ini-interview mong commissioner kung ano pinagmulan? Tatanungin mo yung dating commissioner kung ano may kakaso sa pagtawag ng... Bakit? Nung tinawag ba ni Mighty Manong na ang nanay ko'y... Yung pag-post nyo sa anak ko ng grupo nyo, MGFG, pagkakagrupo kayo, ibig sabihin pag kayo gumawa ng kasamaan, okay lang? Ganon? Pag kayo nag-post, okay? Pag ako nagsalita, hindi okay? At wala namang punot dulo dyan kasi sinungaling ka. Sino namang maniniwala sa kabalbalan mo, ha? Dahil itong sinasabi mo na tinawag yung nanay mo mukha kang at ipinost ng FG Group, wala kang tama at kaukulang ebidensya dyan. Kasi una sa lahat, walang FG Group. Imbento mo lang yan. Paranoia mo yan. Pangalawa, si Fujinius lang ang nag-post niyan. Hindi kami. Kaya wag mong dagdagan ang kwento because everything is published online. Kaya alalo nagmumukhang tolongges dahil sa'yo rin. Sinungaling ka lang kasi talaga at talagang ikaw ay panghoyo, loob. Yang ugali mo na yan, hindi yan pwede sa labas. Sa loob ka dapat. Tapos sinabi mo pa na wala kang dinadamay na pangalan. Yung regarding sa salitang attorney, wala ho akong pinanggit na pangalan doon. Aha. Sino bang kaargumento mo nun? Hindi ba si Mighty Manong lang ang kaargumento mo? At kahit na gayon pa man, di ba? Still, para sabihan mo ang mga bata na may special needs ng ganyan, sobrang foul niyan. Pero sa bagay, ano pa bang bago sa'yo? Racist ka. Tingnan mo nga, ang lahi mo, lahi. Di ba? Yung lahi mo nga, lahi eh. Hindi ka naman Pilipino eh. Di ba? Kung mang-apa ka ng mga babae, ganun-ganun na lang. Tinan mo nga, sinasabi mo nga sa Mayo. misis ko, sa nanay ko. Mo po, nanay mo kap, ang ina mo put, asawa mo, ang ina mo makabaho, nanay mo kap, ang ina mo, asawa mo, ina mo. Lopez ang asawa, ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Lopez ka pa dalala ba, tatakutin mo pa ako, sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. Tatakutin mo ko sa isang gago na asawa, Lopez? Gusto mo, paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. So, wala ka naman talagang kwentang tao, di ba? Kaya nga kahit yung kapatid mo na si Jam, ayaw nang ma-affiliate sa'yo ang pamilya nyo. Kasi wala ka talagang kwentang tao. Pangatlo, yung mga batang may special needs. Gano'n ka naman. Di ba? Kahit nga anak ko, mga kahombre ko, pina-angry react nila yung aming picture. Sa Facebook na po yan ang aking misis. Ewan ko, anong klaseng utak ang meron si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Like, criminal-minded talaga siya, actually. Talagang ano na yan, criminal yan. Ano na ba nangyari sa utak mo? Natunaw na ba yan ng tamod ni Satanas? Siguro yung ano mo dito, no? Yung nangyari dyan sa damit mo na Fraud Perry, tamod siguro yan ni Satanas, no? Satanas si Casper. Ay, nako! Let's go! Let's go! Let's go, Casper! Let's go! Isa pa nga! Let's go! Casper! Let's go! Casper! Edmundo! Ingkong!
Wala sumasagot sa mga bata ko ah. Tinawag ko na yung tatlo, si Casper, si Edmundo, si Ingkong. Roseler! Gigil na gigil ako sa'yo! Gustong gusto talaga kitang kilitiin. Kaso lang yung kiliti, ewan ko ba? Akala ko ba ipapakiliti mo ako sa Isabela? Doon pa lang sa hearing natin eh. Pakikiliti na kita ron eh. Oh. Di ba? Doon pa lang sa hearing natin, pakikiliti na kita. Magkita tayo sa hearing ha. Magsama ka naman maraming bodyguard. Nako, maraming kikiliti sa'yo ron. Lugar ko yun. Oo, maraming kikiliti sa kanya ron eh. Oo. Sa probinsya namin, mahal ako ng tao. Respetado ako ng tao. Ipaglalaban nila ako. Oo. So, dekilado si Ogang. Makikipagkita ako sa kanya sa hearing namin. Doon sa Isabela. Doon kami makikipagkita. Oo. Doon ko siya kikilikilitiin. Ano ka ba? Bakit parang ikaw pa atang kinikiliti ng mga tao doon? At pinapahiya at binabastos. Tanginang to, kala mo pogi. Ah, boss, yung amo mo, asan? Ano, oh. Sundukan no, may-ari na ito, sundukan lang oh. FLM. Diba mga kahombre ko? Diyos ko! Akala ko ba Panginoon ka dun, sabi mo? Mag-live ka sa hearing nyo ha, yun lang gusto namin makita kung paano ka. Uy! Kawawain sa sarili mo. Tanga! Panginoon ako dun! Oo! Anong kawawain? Gusto mo, sampal-sampalin ko sa nguso si Bakagago sa hearing namin eh. Yung pala, babatukin ka lang doon kung sino-sino lang nababasto sa'yo, tapos kami na naman ang pagbibintangan mo! Oo, kanina raw, habang ginagawa yung pintuan nito, ay merong pumunta ritong nakamotor na maitim na lalaki, balbasarado, naka-NMAX, naka-jacket, at nagbibideo. Malamang ipopost na naman ni Makabaho yun, sasabihin andito sila sa amin at sila'y nasa likod, sila'y nasa likod ko. So ano? Pati ba ABS-CBN, lahat ng media anchor sa buong Pilipinas dahil na breaking news ka, mga kasabot na rin namin? Attorney Rowena Guanzon, ako ay mataas na respeto ko sa inyo sapagkat ang pagkakaalam ko ho ay napakagaling niyo pong abogado at napakagaling na commissioner. Opo. Wow! Nagawa hong purihin ni Norman Gusgusin si Atty. Guanzon! Nakakalimutan mo na ba? Few weeks ago, ito sinabi mo sa kanya. Oh, lahat naman ho yan. Oo, lahat ho yan. Pati nga ho yung isang dating commissioner na sinabi na ako daw ay manggagacho, kakasuhan din ho na abogado ko eh. Ayoko na lang ho magsalita. Sinabi daw ako magagacho. Sige, ang ganda nito. Di tuwad-tuwa yung mga lawyer ko nung nakita yung mga ganong pangyayari. Tuwad-tuwa. Sabi niya, eto. Okay to, at least. Di ba? Tas ngayon, bigla kang naduwag. At dito, mga kahombre ko, sinabi niya, wala daw siyang alam sa interview ko kay Atty. Guanzon. Yun lamang po, attorney, maliban doon, Attorney Rowena Guanzon, ay wala ho akong sasabihin na kasi hindi ko pa ho napanood kung ano man yung interview nyo. Ganun pa man, hindi ko na ho yun panonoorin. Pero mga kahombre ko, halos lahat ho ng aming pinag-usapan ay naikwento niya na. Tatanungin mo yung dating commissioner kung may kakaso sa pagtawag na Sinungaling ka talaga? Oo. At Norman Gusgusin, ito ho ang nakakaiyak, nakakasukang pag-uutak kriminal ng tao na ito. Sako? Bakit naman ako ang gaganda ng jowa ko, puro artista? Bakit naman ako pwede naman ako mag-asawa ng Miss Universe? Ginawa ko nga. Bakit naman ako ang mura-mura ng babae?
5,000 lang sexy na. So, ibig sabihin yan, wala ka respeto sa mga kababaihan. Mga kahombre ko, ang prostitution ho sa Pilipinas ay illegal. Kahit ho yung nagkokonsumo niyan, yung gawain na yan, yung produkto na yan, no, ay pwede hong makulong. So, wag niyo hong susubukan na gawin yan. Kasi masama ho yan. Ito ha, ito ano lang, taapatan, usapang lalaki sa lalaki. Gusto mo pakitaan kita kung ganong karami babae ko? Hindi ko na kaya sustentuhan. Paano pa ako Hindi ko na kaya tustusan ng bembangan. Ako na inasuko. Grabe talaga ang utak nito. Ayan. Siyempre, 5 milyon bumoto sa akin, Attorney Guanzon ha. Oo, 5 milyon. Noong 2022, Attorney. Hanapin mo yan. Maraming nagmamahal sa akin. Oo. Pwede kitang i-endorse dyan. Kailangan maging tama ka lang, Attorney. Oo, maging tama ka lang. Maging patas ka baga. Kasi yan ang kailangan sa isang pinuno ng Pilipinas. Yung patas at hindi bias. Diyos ko! Iniyayabang mo yung boto mo na yan? Ngayon ang usapan. Ngayon wala nang boboto sa'yo. Wala ka naniniwala sa'yo. Puro ka kasinungalingan. Mamaya niyan, sabi mo, iboto natin si Attorney Guanzon. Isipin ng mga tao, wag iboto yan. Kasi kay Norman pala yan. Attorney Guanzon. Naku, ito ho ang istorya niya, no? Imagine niyo, Attorney Guanzon, pati ho LPGMA na isang party list na kanyang pinromote for free ay itinanggi siya. Ayaw nila na i-promote sila ni Norman Gusgusin. Norman Mangusig or yung ibang nakikita ko, yung Francis Leo Marcos na sinasabi na chairman di umano siya o opisyal ng LPGMA. Kaya direct, baka pwede lang natin i-flash yung general information sheet kasi gusto kong itanong kay Kong Arnel ano po ba talaga kung ang laman nitong GIA o opisyal po ba itong social media persona? Well, ang masasabi ko po dyan, kami man nagulat di ba? Somebody is claiming to be an officer ng partido, LPGMA party list, and at the same time, claim pa niya na chairman. So, gusto lang namin pabulaanan, kasi nga, sabi natin, the best evidence is the registration namin sa SEC. So, kaya na tayo ngayon ay nag-post nito ngayon na ipinakikita natin ang mga officers and positions ng bawat tao na parte ng tinatawag natin na LPGMA party list group na nandoon po sa SEC registration. Ang lumalabas po dyan, ako po ang chairman and president. And then the rest of the list ay yun pong ating mga officers. So, yun po siguro ay po pwedeng sabihin natin na dito na po pwede natin tapusin ang usapan na yan sapagkat maliwanag naman po na ang opisyal na dokumento ay makikita po naman ng publiko na ito po, it's open to the public nga pala ito dahil this is this is the law na po pwede po ito sinadmit namin sa COMELEC. Anybody can search and research kung sino-sino ba talaga ang opisyales at chairman at president ng LPGMA party list. And to follow it up, nakita na rin na siguro ng ating mga kababayan dahil COMELEC is very transparent nowadays. Lahat ng nominees, minsan nga pati addresses ng mga nominees, ipinopost na ng COMELEC dahil ito ay sa kanilang parte ng kanilang programa for transparency. Pero para sa ating mga kababayan, Kong, na hindi nakita yung list of nominees, direct, i-flash natin itong list of nominees, direct, para masagot naman ni Kong. Kong, sino-sino po ba ang official nominees na isinomite natin sa Commission on Elections noong October? Okay. Ito naman po yung official list ng COMELEC. It is a recognized na po ito ng COMELEC at kami po ay accepted na sa ang kondisyon ngayon ng COMELEC ay kailangan 10 nominee na ngayon. Dati 5 lang para maiwasan yung sinasabi nilang last minute na tawag niya wholesale withdrawal, di ba? O resignation.
Ngayon, wala na po pwedeng mag-resign or mag-withdraw dahil 10 na po yung nirequire ng COMELEC. At ito po yung mga list ng ating mga nominee. Of course, nauuna dyan ay si Attorney Alan T. Pangalawa po ako, Arnel T. At pangatlo po dyan ay si Rowie Orquita. Number 4 ay si Miguelito Bernal Jr. And the rest. Yan naman po yung makikita po ninyo. At siguro Social media ng COMELEC, nakapublish. nakapublish din po yun. Kaya nga po sabi ko nga, doon sa mga nag-i-inquire at nagtatanong kung sino-sino po ba ang mga nominee ng LPGMA party list. Ito po yun. You can search the website of COMELEC para po kung gusto ninyo yung authenticity na sabihin ninyong walang binago or tama yung impormasyon na ating ipinakikita sa ngayon. Yan po yun. 10 yan. Very transparent po tayo na once and for all, maliwanagan natin na ang atin pong mga nominee ay official na nandyan po sa COMELEC. Kaya para po sana sa ating mga ka-LPG, sa ating mga kababayan, para rin sa supporters na naniniwala sa ating mga advokasya. At ito rin ang sinagot ni Norman Gusgusin sa sinabi sa kanya ni Atty. Guanzon. O sabi ni Jose Marie, hindi ka raw naliligo. Sinabi ni Atty. Guanzon, di wow. Wala namang problema yun, di naliligo. At least, kahit di ako naliligo, ako ginagawa ng babae. Inggit ka na naman. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Abay! Matapos kong marinig lahat ito, ay napatunayan ko na talagang pang-human trafficking ho ang utak ng tao na ito. Sana mabigyan ng hustisya yung mga babae na kinaladkad mo para sa ibang trabaho, tas iba yung naging trabaho sa kasamaang palad sa ibang bansa. Sinabi ho yan ni Atty. Guanzon sa atin. Okay. Ang nabasa ko dun, hindi lang isang babae eh. Parang 4 yata, 3. Tsaka nag-promise daw siya ng trabaho, tapos ang complaint ng mga babae ay pinrostitute sila. Oh my They were goodness. prostituted women. Out on bail siya, ibig sabihin na nasusgado na. Okay, yes. In So, fact, akusado na siya. nakakalungkot na realidad. Magbabayad ka, Norman Gusgusin. Pagbabayarin kita, for sure. Ha? Tandaan mo yan, ha? Hindi ako mawawala dito. Talagang pagbabayaran mo yan. At sabi mo, meron kang taong may baril. Ikaw po, Genius, hindi ka ba naawa dyan sa mga supporter mo, isinusubo mo? Paano? Dahil sa pagbibideo niya, bumaba yung isang bata ko dahil may paghahangad siya na hindi maganda. Paano kung paano? Aba! Ay ipapacheck ko yan, Norman Gusgusin, sa PNP FEO. Meron na akong mga appointment, mga kahombre ko. Pupunta na lang ako. Ipapacheck ho natin kung totoo nga merong hawak ang tao na ito na LTAP at permit to carry. Galing ho sa bunganga niya. Norman Gusgusin, automatically pwede kang i-search warrant ng pulis para i-check sa mga kagamitan mo kung meron kang barel. Kasi ikaw mismo ang nagbigay ng hint sa kanila na meron kang barel. Tapos pag chinek na wala, patay ka ngayon. Tapos pag chinek na wala kang lisensya, yari ka ngayon. Maghintay ka. Maraming paparating sa'yo. Uubusin talaga kita, Norman Gusgusin. Wala naman akong sinabing kasinungalingan. This is real. Talagang uubusin ko yung tao na yan. Sa ngayon, yun lang mga kahombre ko. Alam nyo na, maraming salamat sa inyo lahat. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.